Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa kaalaman at misteryo. Mula sa mga sinaunang gubat ng ating kapuluan, sa bawat hampas ng alon sa pampang, at sa bawat pagbulong ng hangin sa mga talahib, may mga kwento at lihim na naghihintay na ating matuklasan. Ako ang inyong gabay sa mundong ito ng mga tradisyon, paniniwala, at mga hiwagang bumubuhay sa diwa ng ating lahi. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang paglalakbay sa isa sa mga araw na puno ng matatayog na babala at nakatagong biyayang nagmumula sa kailaliman ng ating kasaysayan. Handa na ba kayong tumuklas ng mga karunungang nagpapatunay na ang hangganan ng mundo at ng espiritu ay higit na manipis kaysa sa ating inaakala? Dahil ngayong ika-6 ng Setyembre, ang kurtina sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita ay bahagyang bumubukas, naghahayag ng mga senyalis, mga babala at mga pagkakataong hubugin ang ating kapalaran. Ito ay hindi lamang isang simpleng araw sa kalendaryo, kundi isang portal sa mga enerhiya at puwersang maaaring humubog sa ating bukas. Ang pagwawalang bahala sa mga prinsipyong ito ay hindi lamang pagtalikod sa ating mga ninuno, kundi pag-anyaya rin sa mga di ka nais-nais na kapalaran na manahan sa ating buhay. Kaya't pakinggan ninyong mabuti ang bawat salita, dahil sa bawat butil ng impormasyon ay naroon ang susi sa pag-unawa at pagprotekta sa inyong sarili at sa inyong tahanan. Tinatawag ng ating mga ninuno ang araw na ito na araw ng lihim na babala. Bagamat walang partikular na pista opisyal na ipinagdiriwang sa petsang ito sa kalendaryong Romano-Katoliko, na malaki ang impluensya sa Pilipinas, ang diwa ng araw na ito ay nakaugat sa mas malalim at mas sinaunang mga paniniwala. Ito ang panahon ng pagbabago, kung saan ang kalikasan ay nagpapalit ng balat, ang pagtatapos ng tag-ulan sa ilang rehiyon, at ang paghahanda para sa tag-ani. Ito ay isang yugto kung saan pinaniniwalaang mas aktibo ang mga espiritu ng kalikasan, ang mga anito at diwata na nagbabantay sa ating paligid. Ang kanilang mga babala ay naririnig sa bulong ng hangin, sa ikot ng mga dahon, at sa mga sipi ng kapalaran na ipinapahayag sa iba't ibang paraan. Ito ang araw upang igalang ang kalikasan, ang mga espiritu, at ang mga lumang tradisyon upang matiyak ang kasaganahan at proteksyon para sa darating na panahon. Sa kontekstong panrelihiyon at espiritual sa kalendaryong Katoliko, ang Setyembre 6 ay minsan nauugnay sa mga hindi gaanong kilalang santo, tulad ng mga martir o mga lokal na beato. Gayunpaman, sa konteksto ng Pilipinas, ang araw na ito ay mas malakas na sinasalamin ng mga sinaunang paniniwala na naghalo sa Kristyanismo. Sa mga araw tulad nito, bagamat maaari tayong magdasal sa mga santo para sa patnubay, ang ating mga ninuno ay mas nagtutuon ng pansin sa mga diwata, anito at engkanto, ang mga espiritu ng kagubatan, ilog at bundok. Nagsasagawa sila ng mga panalangin para sa masaganang ani, lalo na kung ang Setyembre ay bahagi pa rin ng panahon ng pagtatanim o pag-aani sa ilang lugar. Hinihingi ang proteksyon mula sa mga masasamang espiritu na maaaring magdulot ng sakit o pagkasira ng pananim. Ang mga naghahanap ng pag-ibig o pag-aasawa ay nag-aalay din ng mga panalangin. Umaasa na ang mga espiritu ay magbibigay daan sa kanilang mga puso. Ang mga magulang ay nagdarasal para sa kalusugan at kapakanan ng kanilang mga anak, lalo na laban sa usog o balis, mga paniniwalang nagmumula sa masamang mata o impluensya ng di kilalang puwersa. Sa mga bahay, umaasa silang mananatili ang harmonia at kapayapaan. Ang araw na ito ay isang pagpapatunay kung paano nagkasama ang pananampalataya sa Diyos at ang matandang paggalang sa mga espiritu ng kalikasan, na lumilikha ng isang natatanging tapestry ng paniniwala
na napakayaman at makulay. Ang kasaysayan ng araw ng lihim na babala ay hindi nasusulat sa mga libro ng mga mananakop, kundi nakaukit sa mga alaala ng mga matatanda, sa mga awit ng mga magsasaka, at sa mga pabulong na kuwento sa mga gabing may buwan. Ayon sa isang sinaunang alamat, noong unang panahon, may isang matandang babaylan na nagngangalang Diwata Luningning na nabubuhay sa gitna ng isang mayabong na kagubatan. Siya ang tagapag-ingat ng mga lihim ng kalikasan at ang tagapamagitan sa mga tao at sa mga di nakikitang nilalang. Isang araw, sa simula ng isang malalim na tag-ulan, dumating ang isang salot sa kanilang nayon. Nagkasakit ang mga bata, nalanta ang mga pananim, at naglaho ang mga hayop. Ang mga tao ay naguluhan at nawala ng pag-asa. Lumapit sila kay Diwata Luningning, humihingi ng sagot at lunas. Ipinahayag ni Diwata Luningning na ang salot ay bunga ng paglabag ng mga tao sa isang banal na kasunduan sa mga espiritu ng lupa at tubig. Sa kanilang pagmamadali at paghahanap ng ginhawa, nakalimutan nilang igalang ang mga pinagkukunan ng kanilang buhay. Nagtago sila ng mga dumi sa ilog, pinutol ang mga puno ng walang pahintulot, at nilapastangan ang mga sagradong batis. Bilang parusa, ang mga espiritu ay bumitaw ng kanilang galit. Upang makamit ang kapatawaran at maibalik ang balanse, inutusan ni Diwata Luningning ang mga tao na magsagawa ng isang ritual ng paglilinis at pagpapakumbaba. Kinailangan nilang mag-alay ng mga sariwang ani, maglinis ng kanilang mga tahanan at kapaligiran, at pinakaimportante, sundin ang mga lihim na babala na kanyang ibibigay sa kanila tuwing araw ng pagbabago ng panahon, tulad ng araw na ito. Sa loob ng 7 araw at 7 gabi, ang nayon ay sumunod sa bawat utos ni Luningning. Naglinis sila ng mga ilog, nagtanim ng mga bagong puno, at nag-alay ng mga panalangin sa bawat sulok ng kagubatan. Nang sumapit ang ika-6 na araw ng Setyembre, matapos ang kanilang pagpapakumbaba, unti-unting bumalik ang sigla sa nayon. Gumaling ang mga may sakit, sumibol muli ang mga pananim, at nagbalik ang mga hayop. Mula noon, ang araw na ito ay naging paalala sa mga tao na ang paggalang sa kalikasan at sa mga espiritu ay hindi lamang isang ritual, kundi isang paraan ng pamumuhay. Ang mga babala ni Diwata Luningning ay naging gabay, nagtuturo sa kanila kung paano manatiling ligtas at masagana. Ito ang araw kung saan ang mga espiritu ay nagbibigay ng mga palatandaan, mga pahiwatig na dapat bigyang pansin upang makaiwas sa kapahamakan at makamit ang mga biyayang nakatago. Ngayon, dumako tayo sa mga senyales ng kapalaran, ang mga palatandaang ipinapadala ng mundo sa atin sa araw na ito. Ang mga ito ay hindi lamang mga simpleng pangyayari, kundi mga mensaheng naghihintay ng ating pag-unawa at interpretasyon. Mga lihim na palatandaan ng panahon at ani. 1. Mabigat na hamog sa umaga. Kung masaganang hamog ang bumabalot sa lupa sa umaga, ito ay tanda ng malalim na paglilinis ng kalikasan. Ibig sabihin nito, darating ang kasaganaan sa ani at mga biyaya sa tahanan. Ang hamog ay simbolo ng pagiging bago at pagkabuhay muli, nagpapahiwatig na ang lupa ay handa ng tanggapin ang mga butil ng pag-asa at pagyamanin ang ating mga pagsisikap. 2. Kulog sa hapon. Ang biglaang kulog sa hapon, bagamat walang ulan, ay nagpapahiwatig ng mga pagbabago na nalalapit. Ito ay maaaring maging babala ng malalaking pagsubok o hamon sa darating na panahon, ngunit isa ring tanda ng espiritual na paglilinis at pagpapanibagong buhay. Ang kulog ay tinig ng langit na nagpapakita ng presensya ng mga espiritu, nagpapaalala sa atin na maging handa at mapagmasid. 3. Hindi karaniwang kilos ng hayop. Kapag ang mga ibon ay lumilipad ng napakababa
o ang mga insekto ay nagtitipon sa isang di karaniwang paraan, ito ay senyalis ng pagdating ng isang bagyo o malaking pagbabago sa kapaligiran. Ang mga hayop ay pinaniniwalaang mas sensitibo sa mga pagbabago sa espiritual na mundo, kaya't ang kanilang kilos ay nagsisilbing babala mula sa kalikasan mismo. Mag-ingat at paghandaan ang anumang maaaring dumating. 4. Buwan na kitang-kita sa araw. Kung makikita ang buwan sa kalangitan habang maliwanag pa ang araw, ito ay nagpapahiwatig na may isang nakatagong katotohanan na malapit ng lumabas. Maaaring may isang lihim na matagal nang itinago na ngayon ay ilalantad, o isang pagbubunyag ng mga kasinungalingan na makakaapekto sa marami. Ang buwan ay ang tagapagbantay ng gabi, at ang paglitaw nito sa araw ay tanda ng paghina ng tabing sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. 5. Biglaang malakas na simoy ng hangin sa loob ng bahay. Kung biglang pumasok ang isang malakas na simoy ng hangin sa inyong tahanan, kahit na nakasara ang mga bintana at pinto, ito ay pinaniniwalaang senyales ng pagdaan ng mga espiritu. Maaari itong magdala ng swerte o malas, depende sa kung paano ninyo ito sinalubong. Ang hangin ay ang karwahe ng mga espiritu, nagdadala ng kanilang presensya at mensahe. Mga lihim na palatandaan sa bahay at pinansyal. Pagkahanap ng barya na nakatihaya. Kung makakita kayo ng barya sa lupa na ang nakatihaya, ito ay tanda ng papalapit na swerte sa pinansyal. Isang regalo mula sa lupa na nagpapahiwatig na ang mga pagsisikap ninyo sa pananalapi ay magbubunga. Pulutin ito, pasalamatan ang universo, at ilagay sa inyong pitaka bilang pang-akit ng karagdagang biyaya. 2. Di maipaliwanag na pagkabasag ng bagay. Kung mayroong biglaang mababasag na gamit sa inyong bahay nang walang malinaw na dahilan, ito ay isang babala upang pagtuunan ng pansin ang harmonya sa tahanan. Maaaring may tensyon o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Ang pagbasag ay simbolo ng pagkasira na nagpapahiwatig na kailangan ng muling pagtatayo ng kapayapaan. 3. Biglaang amoy ng pabango o bulaklak. Kung biglang may maamoy kayong halimuyak ng mga bulaklak o pabango sa loob ng bahay na wala namang pinagmulan, ito ay tanda ng presensya ng isang mabuting espiritu o diwata. Isang basbas na nagdudulot ng kapayapaan at positibong enerhiya sa inyong tahanan. Pasalamatan ang diwata sa pagbisita. 4. Gagamba na gumawa ng bahay sa loob ng bahay. Ang gagamba na gumawa ng bahay sa loob ng inyong tahanan ay pinaniniwalaang naghahabi ng swerte at kasaganaan. Ito ay tanda na darating ang magandang kapalaran sa inyong pinansyal at sa inyong mga relasyon. Huwag itong takutin o tabuyin, hayaan itong tapusin ang kanyang gawa. Mga lihim na kahulugan ng mga panaginip. Ang gabi ng ika-6 ng Setyembre ay isang gabi kung saan ang mga pangarap ay maaaring maging mga portal sa mga mensahe mula sa mundo ng espiritu. Bigyang pansin ang bawat detalye. Tubig, malinaw at umaagos. Kung managinip kayo ng malinaw at umaagos na tubig, ito ay simbolo ng paglilinis, ng mga bagong simula at ng emosyonal na kalinawan. Malapit na kayong makawala sa mga problema at makaranas ng kapayapaan ng isip. Tubig, malabo o nakatigil. Ang maruming o nakatigil na tubig sa panaginip ay babala ng mga nakatagong problema, emosyonal na pagkakagulo o mga hadlang sa inyong buhay. Kailangan ninyong linisin ang inyong isip at kalooban. Mga puno, namumunga. Ang mga puno na hitik sa bunga sa panaginip ay tanda ng kasaganaan, paglago sa pamilya o sa pinansyal. Ang inyong mga pagsisikap ay magbubunga ng matamis na tagumpay. Mga puno, lanta o patay. Ang lanta o patay na puno ay senyalis ng pagkawala, pagbaba o mga problema sa kalusugan.
Kailangan ninyong alagaan ang inyong sarili at ang inyong kapaligiran. Mga hayop, maamo. Kung managinip kayo ng maamong hayop, ito ay nagpapahiwatig ng kapayapaan, armonya, at magandang relasyon. Magiging maayos ang inyong pakikisama sa mga tao sa paligid ninyo. Mga hayop, agresibo. Ang mga agresibong hayop sa panaginip ay babala ng mga hidwaan, pagsubok, o mga taong may masamang intensyon laban sa inyo. Maging maingat at handa. Nawawala sa panaginip. Ang pakiramdam ng pagiging nawawala sa panaginip ay sumasalamin sa kawalan ng katiyakan sa buhay o paghahanap ng direksyon. Kailangan ninyong pag-isipan kung saan kayo patungo at kung ano ang inyong layunin. Lumilipad sa panaginip. Ang paglipad sa panaginip ay simbolo ng kalayaan, ambisyon, at paglampas sa mga hadlang. Malapit na ninyong marating ang inyong mga pangarap at makakaranas ng tagumpay. Mga isinilang sa araw na ito. Ang mga ipinanganak sa araw ng lihim na babala ay pinaniniwalaang may malalim na koneksyon sa kalikasan at sa mundo ng espiritu. Sila ay madalas na sensitibo, mapagmahal, at may matinding intuisyon. Ang kanilang mga damdamin ay malalim at madalas nilang nauunawaan ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sila ay mahusay na tagapayo at nagtataglay ng likas na kagandahan na nagmumula sa kanilang kaluluwa. Mayroon silang malakas na pakiramdam ng hustisya at hindi sila takot na ipagtanggol ang mahihina. Gayunpaman, dahil sa kanilang pagiging sensitibo, madali rin silang maapektuhan ng negatibong enerhiya sa kanilang paligid. Ang kanilang kapalaran ay madalas na puno ng mga hamon na humuhubog sa kanila upang maging mas malakas at mas matatag. Ang kanilang mga pangarap ay malaki at sila ay nakalaan upang magdala ng pagbabago o gabay sa kanilang komunidad. Ang mga ipinanganak sa araw na ito ay madalas na nagtataglay ng isang bigat o regalo mula sa kanilang mga ninuno, isang kakayahang makakita o makaramdam ng higit pa sa karaniwan. Sila ay pinaniniwala ang mga tagapag-alaga ng mga sinaunang kaalaman at ang kanilang buhay ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa kanilang tunay na kapangyarihan. Mga iminumong kahing ipinagdiriwang ang kaarawan. Sa araw na ito, ang mga karaniwang pangalan na maaaring ipagdiwang ang kanilang kaarawan ay ang mga sumusunod: Elena, Maria, Jose, Juan, at Sofia. Kung pagtutuunan natin ng pansin, si Elena. Ang pangalang ito ay nangangahulugang maliwanag o nagniningning. Ang mga Elena na ipinanganak sa araw na ito ay pinaniniwalaang may kakayahang magdala ng liwanag sa madilim na sitwasyon. Sila ay may likas na optimismo at pag-asa at madalas silang magsilbing inspirasyon sa kanilang kapwa. Ang kanilang presensya ay parang sikat ng araw sa maulap na araw. Sila ay matatag, may malakas na loob, at may kakayahang magpatawad. Sa kabila ng kanilang liwanag, mayroon din silang natatagong lalim at sensitibong kaluluwa na nakakaramdam ng mga hindi nakikita ng iba. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang pananaw sa buhay at isang kakayahang umunawa sa mga misteryo ng mundo. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating talakayan, ang mga tradisyonal na ritual at mga gawain na kailangan ninyong sundin upang tanggapin ang mga biyaya at ipagtanggol ang inyong sarili mula sa mga babala ng araw na ito. Ito ang mga gawaing nagpapanatili ng balanse sa inyong buhay at sa inyong tahanan. Mga tradisyon at ritual na dapat gawin. 1. Ritual ng paglilinis ng bahay, pag-alis ng negatibong enerhiya. Layunin: upang alisin ang anumang negatibong enerhiya o masamang espiritu na maaaring nananahan sa inyong tahanan at upang anyayahan ang mga positibong enerhiya at biyaya. Mga kakailanganin: isang dakot na asin,
suka, isang baso ng tubig, sagradong tubig o pinagpalang tubig, insenso, maaaring dahon ng laurel o bulaklak ng sampagita, at isang puting kandila. Kailan at paano gagawin? Gawin ito sa maagang bahagi ng umaga, simulan sa pamamagitan ng pagbubukas ng lahat ng bintana at pinto ng inyong tahanan upang payagan ang sariwang hangin na pumasok at ang lumang enerhiya na lumabas. Uwalisan ng maigi ang bawat sulok ng bahay mula sa loob palabas at itapon ang dumi sa labas ng inyong bakuran. Pagkatapos, ihalo ang asin at suka sa isang baso ng tubig. Gamit ang isang malinis na tela, ipunas ang pinaghalong solusyon sa lahat ng ibabaw ng inyong tahanan, mga mesa, silya, dingding at sahig. Habang ginagawa ito, magbulong ng mga panalangin o intensyon tulad ng pinapalayas ko ang lahat ng negatibong enerhiya at pinananawagan ko ang kapayapaan at pagmamahal sa aking tahanan. Pagkatapos, sindihan ang insenso o ang tuyong dahon ng laurel, sampagita at iikot ito sa buong bahay simula sa pinakadulo at patungo sa pintuan upang linisin ang hangin. Sa huli, maglagay ng kaunting sagradong tubig sa bawat sulok ng silid at sa pintuan at sindihan ang puting kandila. Hayaan itong masunog ng buo bilang simbolo ng liwanag at pag-asa. Pagkatapos ng ritual, itapon ang ginamit na tubig sa labas ng bahay, malayo sa inyong pintuan, upang ang negatibong enerhiya ay hindi na makabalik. 2. Panalangin para sa ani at pamilya. Pagpapakita ng pasasalamat at paghiling ng proteksyon. Layunin. Upang magpasalamat sa mga biyaya ng kalikasan at humiling ng patuloy na kasaganaan, kalusugan at proteksyon para sa pamilya mula sa mga masasamang espiritu. What? Mga kakailanganin. Sariwang prutas o gulay, mas mainam kung mula sa inyong ani o lokal na produkto. Isang maliit na mangkok ng bigas, isang nakasinding kandila, at isang imahe ng inyong patron santo o isang maliit na platito para sa mga alay sa mga ninuno may espiritu. Kailan at paano gagawin? Gawin ito tuwing paglubog ng araw. Maghanda ng isang malinis na espasyo sa inyong bahay tulad ng inyong altar o isang tahimik na sulok. Ilagay ang mga alay, prutas, gulay at bigas sa platito o sa harap ng imahe ng santo. Sindihan ang kandila, huminga ng malalim at ipokus ang inyong isip. Magbigkas ng mga panalangin ng pasasalamat sa Diyos, sa mga diwata at sa mga anito para sa lahat ng mga biyayang natanggap. Humiling ng patuloy na proteksyon mula sa sakit, kalamidad at mga masasamang impluensya. Maaari ding humiling para sa kalusugan, kapayapaan at pagkakaisa ng inyong pamilya. Halimbawa, o batala, o mga diwata ng lupa at tubig, salamat sa inyong walang sawang biyaya. Ipinapanalangin ko ang patuloy na kasaganaan sa aming ani, kalusugan para sa aming pamilya, at proteksyon mula sa lahat ng kasamaan. Pagpalain ninyo ang aming tahanan at ang aming mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng ritual, ang mga prutas at gulay ay maaaring ibahagi sa pamilya o iwanan ang isang maliit na bahagi sa labas ng bahay bilang alay sa mga espiritu ng kalikasan. Hayaan ang kandila na masunog ng buo kung ligtas itong gawin. 3. Pagsindi ng ilaw ng pag-asa, pang-akit ng positibong enerhiya at proteksyon. Layunin. Upang itaboy ang kadiliman, akitin ng magandang kapalaran at sumagisag sa patnubay at proteksyon laban sa masasamang elemento sa gabi. Mga kakailanganin. Isang maliit na lampara ng langis, parol, o isang kandila na nakalagay sa isang ligtas na lalagyan. Kailan at paano gagawin? Sa paglubog ng araw, ilagay ang lampara o kandila malapit sa pangunahing pasukan ng inyong bahay o sa isang bintana na nakaharap sa labas. Sindihan ito at hayaan itong masunog ng hindi bababa sa 1 oras o hanggang bago matulog
Laging tiyakin ang kaligtasan. Habang nakasindi ang ilaw, pagtuunan ng pansin ang inyong mga intensyon para sa liwanag, kalinawan, at proteksyon. Isipin na ang liwanag na ito ay naglalabas ng isang kalasag sa inyong tahanan at sa inyong mga mahal sa buhay. Visualisahin ang ilaw na nagtataboy sa anumang anino o negatibong presensya. Pagkatapos ng ritual, patayin ang ilaw ng ligtas bago matulog. Ang ilaw na ito ay nagsisilbing beacon ng pag-asa at proteksyon na nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na panahon, mayroong laging liwanag na gumagabay. Mga tradisyon sa pagkain, kulinarya. Sa araw na ito, ang paghahanda ng pagkain ay higit pa sa pagpuno ng tiyan. Ito ay isang ritual ng pagpapakain sa kaluluwa at pagpapalakas ng ugnayan ng pamilya. Pinakamainam ang mga pagkaing nagpapakita ng pagkakaisa at kasaganaan. Nilaga. Ang nilaga, isang simpleng sopas na may karne at sariwang gulay, ay sumisimbolo sa sustansya, init ng pamilya at katatagan. Ito ay kumakatawan sa mga pangunahing pangangailangan ng buhay at ang pagpapahalaga sa simpleng biyaya. Ang paghahanda nito ay pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga sa mga mahal sa buhay. Ginataang gulay. Ang mga gulay na niluto sa gata ng niyog ay sumisimbolo sa kasaganaan na nagmumula sa lupa at ang yaman ng ating kalikasan. Ang gata ay nagdaragdag ng yaman at tamis na nagpapakita ng tamis ng buhay at ang pagkakaisa ng komunidad. Ang niyog ay itinuturing na puno ng buhay sa Pilipinas at ang gata nito ay nagdadala ng mga biyaya ng puno. Kanin. Higit sa lahat, ang kanin ay sentral sa bawat hapagkainan ng Pilipino. Sa araw na ito, ang bawat butil ng kanin ay sumisimbolo sa buhay, pagpapanatili, at ang patuloy na daloy ng mga biyaya. Siguraduhin mayroong masaganang kanin sa hapagkainan upang ipakita ang kagustuhan para sa walang katapusang kasaganaan. At ngayon, sa pinakamahalagang bahagi ng ating gabay, ang mga babala o bawal na kailangan ninyong bigyang pansin sa araw na ito. Ang pagwawalang bahala sa mga ito ay hindi lamang pagsuway sa mga sinaunang paniniwala, kundi pag-anyaya rin sa mga negatibong puwersa na manahan sa inyong buhay. Alalahanin, ang mga bawal na ito ay hindi para hadlangan kayo, kundi para protektahan kayo. Mga pangunahing bawal sa araw na ito. 1. Bawal ang paglilinis ng tubig sa labas ng bahay sa gabi. Strictly ipinagbabawal na itapon ang anumang uri ng tubig, malinis man o marumi, sa labas ng inyong bahay kapag sumapit na ang gabi. Ang mystical na dahilan at bunga. Pinaniniwalaan na sa gabi ang mga espiritu ng kalikasan mula sa mga diwata, anito, hanggang sa mga di kilalang nilalang ay malayang naglalakbay. Ang pagtatapon ng tubig ay maaaring makagambala sa kanilang pagdaan na magdudulot ng kanilang galit. Ang tubig na itatapon ay maaari ring maging tulay para sa mga masasamang espiritu upang makapasok sa inyong tahanan. Kung lalabagin ito, maaaring magkaroon ng di inaasahang problema sa bahay tulad ng pagkasira ng mga gamit, pagtatalo, o kahit karamdaman sa pamilya. Ang tubig ay isang medium para sa enerhiya at sa gabi, ang enerhiyang ito ay mas madaling maapektuhan ng mga di nakikitang puwersa. 2. Bawal ang maghugas ng pagsasaing sa gabi. Bawal ang maghugas ng bigas o anumang paghahanda para sa susunod na pagluluto ng kanin kapag gabi na. Ang mystical na dahilan at bunga. Ang paghuhugas ng bigas sa gabi ay pinaniniwalaang nagtatanggal ng biyaya o suwerte sa tahanan. Ang bigas ay simbolo ng kasaganaan at buhay, at ang paghuhugas nito sa madilim na oras ay parang paghuhugas din ng suwerteng darating. Ang mga espiritu ng bahay na nagbabantay sa inyong kasaganaan ay maaaring magalit at iwanan kayo ng malas.
Maaaring magdulot ito ng kahirapan sa pinansyal o pagkagambala sa daloy ng kayamanan sa inyong pamilya. Ipinapayo na tapusin ang lahat ng paghahanda ng bigas bago lumubog ang araw. 3. Bawal ang magtaboy ng insekto o hayop sa bahay. Huwag itaboy o saktan ang mga insekto tulad ng gagamba, butiki o anumang hayop na biglang pumasok sa inyong bahay sa araw na ito. Ang mistikal na dahilan at bunga. Maraming kultura sa Pilipinas ang naniniwala na ang mga hayop, na lalo na ang mga lumilitaw ng biglaan o di karaniwan, ay maaaring mga mensahero or disguise ng mga espiritu, mabuti man o masama. Ang pagtaboy sa kanila ay maaaring pagtaboy sa swerte o paggalit sa isang espiritong nagbibigay ng babala. Ang mga gagamba ay naghahabi ng kapalaran, ang mga butiki ay tagapagbantay. Ang paglabag sa bawal na ito ay maaaring magdulot ng masamang kapalaran tulad ng pagkawala ng pera, sakit o biglaang pagkakasakit ng mga alagang hayop. Papod, bawal ang pagpapautang o pangungutang. Sa araw na ito, iwasan ang anumang transaksyon na may kinalaman sa pagpapautang o pangungutang ng pera. Ang mistikal na dahilan at bunga. Ang pagpapautang ay pinaniniwalaang naglalabas ng inyong positibong enerhiya at pinansyal na swerte. Kung mangungutang naman, maaari itong magdulot ng matagal na pagkakabaon sa utang o hirap sa pagbalik ng pera. Sa espiritual na pananaw, ang pera ay enerhiya at ang paglipat nito sa araw na ito ay maaaring makaistorbo sa daloy ng inyong yaman na nagdudulot ng mga problema sa pinansyal na maaaring magtagal. Mainam na ipagpaliban ang ganitong mga transaksyon sa ibang araw. Fine ba? Bawal ang magputol ng puno o halaman. Huwag magputol ng anumang puno o halaman, lalo na ang mga matatandang puno o yaong nasa inyong bakuran. Ang mistikal na dahilan at bunga. Sa ating kultura, ang mga puno ay pinaniniwalaang tahanan ng mga espiritu tulad ng mga diwata, engkanto o mga espiritu ng mga ninuno. Ang pagputol ng puno ng walang pahintulot ay maaaring magdulot ng matinding galit mula sa mga espiritong ito na maaaring humantong sa sakit, kamalasan o aksidente. Ang pagputol ng mga halaman ay maaari ring magdulot ng tabi-tabi po na epekto kung saan ang di sinasadyang paggambala sa mga espiritu ay magdudulot ng usog o iba pang karamdaman. Kung kailangan talagang magputol, mas mainam na magsagawa muna ng pamanhikan sa mga espiritu sa pamamagitan ng pag-aalay ng simpleng panalangin o alay. 6. Bawal ang pag-iwan ng maruruming damit na nakakalat. Siguraduhing maayos at malinis ang inyong tahanan at huwag iwanan ang maruruming damit na nakakalat sa mga upuan, kama o sahig. Ang mistikal na dahilan at bunga. Ang kalat at dumi ay pinaniniwalaang umaakit sa mga negatibong enerhiya at masasamang espiritu. Ang maruruming damit, lalo na, ay maaaring maging pugad ng mga masasamang impluensya na maaaring magdulot ng pagtatalo sa loob ng pamilya o pagkadama ng bigat sa tahanan. Ito rin ay simbolo ng kapabayaan at kawalan ng respeto na maaaring magpataboy sa mga mabubuting espiritu. Panatilihing maayos ang bahay upang magkaroon ng malinis na enerhiya at magandang daloy ng chi. 7. Bawal ang magsalita ng masama o magmura. Pigilan ang sarili sa pagsasalita ng masasamang salita, pagmumura o pagpapahayag ng galit at puot sa araw na ito. Ang mistikal na dahilan at bunga. Ang mga salita ay may kapangyarihan at sa araw na ito na mas sensitibo sa mga espiritual na enerhiya, ang negatibong salita ay mas madaling magkatotoo. Ang pagmumura ay umaakit sa masamang kapalaran at negatibong enerhiya. Maaari itong magdulot ng pagtatalo, hindi pagkakaintindihan, at paglayo ng mga mahal sa buhay. Ang pagkakaroon ng positibong pananalita
ay mahalaga upang maakit ang mga mabuting enerhiya at biyaya sa inyong buhay at tahanan. 8. Bawal ang pagpapabaya sa matatanda o may sakit. Sa araw na ito, bigyan ng espesyal na atensyon at pagmamahal ang mga matatanda sa inyong pamilya at ang mga may sakit. Ang mistikal na dahilan at bunga. Ang pagrespeto sa mga nakatatanda at pag-aalaga sa mahihina ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at paniniwala. Ang pagpapabaya sa kanila ay pinaniniwalaang nagdudulot ng matinding malas at karamdaman sa taong nagpapabaya. Ang mga espiritu ng mga ninuno ay nagbabantay sa mga matatanda at ang pagpapabaya ay maaaring magalit sa kanila na nagdudulot ng parusa sa pamilya. Ang pag-aalaga ay nagdudulot ng biyaya at habang buhay na kalusugan. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga sinaunang tradisyon ay patuloy na bumubulong sa ating mga kaluluwa. Nagpapaalala sa atin ng mga kaalamang nagligtas sa ating mga ninuno at nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Ang araw ng lihim na babala ay higit pa sa isang petsa. Ito ay isang pagkakataon upang muling kumonekta sa ating mga pinagmulan, upang igalang ang kalikasan, at upang pangalagaan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa araw na ito, naway bitbitin ninyo ang mga aral na ito sa inyong puso at isip. Naway ang inyong mga tahanan ay mapuno ng kapayapaan, kasaganaan at pagmamahalan. Tandaan, ang pag-unawa sa mga misteryo ay ang unang hakbang tungo sa pagiging tunay na protektado at pinagpala. Hanggang sa muling pagtuklas ng mga lihim ng ating nakaraan, mag-ingat kayo at manatiling konektado sa hiwaga ng ating mundo